Batanon na umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Good morning to everyone. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maayad hasalum inyo alan. Tunay nga napakabuti ng Diyos at maawain at patuloy na natin nararanasan ang kanyang biyaya. Hindi ko in-expect na join worship pala ngayon, join yung BBC and BBA. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for inviting me to be your guest speaker this morning. At isang privilege po sa akin yon. Salamat sa inyong butihing pastor. At nalapit ang ating 95 years na katapatan ng ating Diyos. Kung meron kayong Bible, I'm requesting you to stand and open your Bible with me. Psalm 136. Verse 1 up to verse 4. Psalm 136. Follow me with your eyes. I will read this passage for you. Psalm 136. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for steadfast love endures forever. To Him who alone does great wonders, for steadfast love endures forever. Let's pray. Our great Father, our holy God, thank you so much for this beautiful morning that you gave to us to gather us in this place to worship your name alone. And thank you, Lord, for the passage we read. We pray, Lord, that this message will speak to our hearts, to our lives. Like what James said, we are not here to listen, to hear your words, but be doers of your words. So we pray, Lord, that you will guide us with your Holy Spirit so that your name alone be praised, be glorified. And thank you so much for these people, for your people. And thank you so much for this privilege to preach your word to them. So thank you, Lord, and thank you for the Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Pag-uusapan po natin ang pasasalamat o yung Thanksgiving na binigay sa akin topic, na kung saan ay ito po'y napakalaga sa ating panahon ngayon, pagkat maraming tao ngayon ay nakakalimutan ng magpasalamat sa Diyos. Kung nagpapasalamat man siya sa Diyos ay minsan ay once a week, minsan ay every Sunday, o kaya ay Wednesday. Pero tandaan po natin ang pasalamat sa Panginoon, yan po'y bahagi na ng buhay ng mga anak ng Diyos. Araw-araw, pagising natin sa umaga, sa ating pamumuhay, bago matulog, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Pagkat kung wala ang Diyos, wala tayong buhay, wala tayo dito sa mundo, at wala tayong kaligtasan. At salamat pagkat napakaganda ng passage na ating pinag-usapan, na ating binasa. Ito po yung pag-usapan natin this morning. Ang Thanksgiving po ay sa Amerika, ginaganap yan ay every 4th Thursday. Ngayon ay mas masaya ang celebration ng mga nasa side ni Trump at maaaring malungkot yung sa side ni Harris. Pero tayo mga Kristiyano, sino man ang manalo sa kanila, we have a great God. Meron tayong dakilang Diyos na patuloy natin pasalamatan. Ano man nangyayari sa ating paligid, bumagyo man, umaraw, bumahaman, o ano man mangyari sa ating daigdig, we are thankful because our God is always with us. That's what He promised. That was His promise in the Bible. I will never leave thee nor forsake thee. Pag-usapan po natin ang tatlong bagay sa passage nito. Talakayin po natin na ang title po nito ay Be Thankful to the Lord. Very simple lang, be thankful to the Lord. Una-una, we must be thankful to the Lord for who He is. For who He is. Give thanks to the Lord,
Sabi niya, give thanks to the Lord. Ito po'y napakagandang talata, napakagandang sentence na kung saan ay nakapokus yung writer sa isa lang, sa ating Panginoon. Hindi siya nagpapasalamat sa Israel o sa mga tao na sa palibot niya. Punong-puno ng pagpapala yung writer at nakapokus siya sa isa lang. Give thanks to the Lord. Always give thanks to the Lord. Continue to give thanks to the Lord. Bakit po? At sino tong Lord na binabanggit dito? Sa ating English Bible, ang ginamit diyan ay Lord, L-O-R-D, pero sa original po, ang ginamit po diyan ay Yahweh. Yahweh. Yan po ay napakahalagang pangalan ng Diyos sa Israel, Yahweh. Maaari ba sa tinatawag nila ay Jehovah? Pero mas gusto ng Israel ay Yahweh. Yun ang tama sa kanila. At sa original yun din ang ginamit na word, na name, Yahweh. Give thanks to Yahweh for who He is. Bakit dapat natin siyang pasalamatan? Ano ibig bang sabihin ng Yahweh? Ito po yung personal name of God na kung saan ay malalim, mayaman ang kanyang pangalan na dapat nating patuloy pasalamatan. Ibig sabihin ng Yahweh sa kanila, ito yung covenant God. Pag sinabing covenant God, lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pangako sa Biblia ay matutupad. He is faithful to His promises. Yan ang kanyang covenant sa Israel. Siya nagkaroon din ng covenant kay Abraham, kay David, kay Moses. At ganyan din sa Israel. Yan ang ibig sabihin ng Yahweh as the covenant God. One prominent interpretation emphasizes Yahweh's role as the covenant God, His relationship with the Israelites as a chosen people. Ang ibig sabihin din ng Yahweh as the Creator God. Naniniwala ang writer neto, ang ating Panginoon, si Yahweh, ang lumikha ng langit at lupa. Siya yung ating Creator. Yan ay nagpapakita ng kanyang power, authority over all creation. Napakagaling ng ating Diyos. At tinatawag din siyang warrior God. Siya ang makipaglaban sa ating labanan. Anumang problema, pagsubok, anumang kaaway ang ating harapin, He will fight for us. At tinawag din yung Yahweh as the merciful and compassionate God. Naroon ang kanyang pagbuhos ng awa at biyaya sa ating lahat. Awa pagkat tayo may kahinaan, tayo nagkakamali. Binibigyan tayo ng second chance, third chance, many chances to live for Him, to repent, to believe in Him. Because He is merciful God. Not only merciful, compassionate God. At ang kagandahan din dito ang ating Yahweh po, ang ating Panginoon as the personal God. Pwede tayong magkaroon ng relationship sa Kanya. At tayo nagkaroon ng relationship because of Christ. Wala tayong relationship sa ating Diyos. Lalo tayong mga Gentiles. We have no hope. We have no covenant with God. At sabi ng Bible, we are people without God. Kaya salamat sa Kanyang awa, napabilang tayo sa Kanyang pamilya. Nagkaroon tayo ng personal relationship with God. Si Albert Einstein, naniniwala siya sa Diyos, pero hindi ka pwede magkaroon ng personal relationship with Him. Ayun ang kanyang problema. Naniniwala siya sa Diyos, pero hindi ka pwedeng lumapit sa Kanya. Sa tingin niya tayo pinabayaan ng Diyos. After creation, bahala ka na sa buhay mo. Pero ang ating Diyos, after creation, hindi niya tayo pinabayaan. At pangalawa, dapat nating tandaan din, may mga nababanggit sa Bible na napakalaga at dapat tayo maging thankful sa Kanya, kilalanin natin ang Diyos. Marami nagpapasalamat sa Diyos. Pero ang problema, kilala ba natin Siya? Kasi pag kilala natin ang ating Diyos, lalo tayo magpapasalamat sa Kanya. Lalo natin siyang mamahalin. Lalo natin siyang susundin. Lalo natin siyang paglilingkuran. We will serve Him if we know Him. Sa Bible, binanggit Jehovah Jireh, di ba? Pero palitan natin Jehovah, Yahweh Jireh. Jireh o Jireh. The Lord will provide.
Nothing to fear for the future. Kung binigyan niya yung ating salvation, binigyan niya ang kanyang anak na si Jesus, itong mga bagay neto, He can provide for us. Especially our needs. Tinawag din siyang Yahweh, Rapha, the Lord who heals. Kaya kung ikay gumagaling, pag ikay nagkakaroon ng karamdaman at gumagaling, because of God, because of His mercy. Yung mga doctors po, yung mga healers, yan po instruments ng Panginoon. Pero in reality, God heals. Siya ang tumutulong sa atin para tayo gumaling. Yahweh Rapha, Yahweh Nise, the Lord is my banner. He will protect us in battle. He will fight for us. He is our victory. Kaya masarap mamuhay bilang Kristiyano. Hindi dapat tayo matakot. Kasama natin, katabi natin ang ating Diyos na ilalaban tayo all the way. He's our victorious God. Kaya we are commanded by God, thanks be to God, who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Tinawag din siyang Yahweh Shalom. He is our peace. Kaya tayo mga Kristiyano nakakilala sa ating Panginoong Hesus, tinawag tayo na peacemaker. Blessed are the peacemakers. Kaya hindi tayo troublemakers. Ang mga Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, hindi tayo troublemakers, tayo peacemakers. Yan ang makikita sa buhay natin pag tayo nakakilala sa Panginoong Hesus. At sabi ni Jesus Christ ay, blessed are the peacemakers, for they shall be called what? Children of God. Kaya pag ikay troublemaker, delikado ka. Maaring hindi ka anak ng Diyos, pagkat mga anak ng Diyos ay peacemaker. Yahweh Shalom, nagkaroon tayo ng peace with God, peace of God, because of Christ. At yung ating righteousness, tinawag din siyang Yahweh Chidkino, the Lord who is our righteousness. Wala tayong righteousness. Kung meron tayong righteousness, like what? Filthy rags. And Christ is our righteousness. We must praise Him. Kaya tayo pupunta sa langit because of His righteousness, not because of our righteousness. He is our Yahweh Chidkino. At maganda rin pong malaman din siya yung ating Yahweh Roy. Ibig sabihin, the Lord is my shepherd. Yan ang sinabi ni David. The Lord is my shepherd, I shall not want. At alam niyo bang ibig sabihin ng Jesus? Yahweh saves. Ika'y naligtas because of Christ. Wala nang iba. Siya lang ang makakaligtas sa atin sa araw-araw, lalo yung ating kaluluwa. Siya lamang ang pwedeng magpatawad sa atin. Siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa langit. He is the way, the truth, and the life. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Yan ang ibig sabihin ng Jesus, Yahweh saves. At sa verse 2, tinawag siyang Diyos. Sabi niyang, give thanks to the God of gods. Wow! Ang ating Panginoon si Yahweh, siya ay Diyos ng mga Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. Pagkat ang mga Diyos-Diyosan dito ay mga patay. Walang buhay. They are nothing, worthless. But our God is worthy to be praised because He is our God, the living and the true God. Give thanks to the God of gods. Ito yung ginamit sa Genesis, ang tawag dito Elohim. Yung God na ginamit dito Elohim, napakahalaga. He is our creator God. Genesis 1:1. God in the beginning created the heavens and the earth. Siya yung unang salita sa Biblia. God. Sa ating English Bible, in the beginning, God. But sa original, God created. God in the beginning created the heavens and the earth. Kaya ang dapat maging number one sa buhay natin, no other than our God, our Creator. Di ba? Siya ang naglikha sa atin. Siya ang gumawa sa atin. God created the heavens and the earth. At sabi ng Bible, God made us in His own image. Di ba kayo natutuwa? Like David, he said, I am fearfully and wonderfully made.
Yang katabi nyo ay hindi unggoy yan. Tignan nyo ka kung unggoy yung katabi ninyo. Di ba? Hindi naman eh. Yan ay mga gwapa, mga gwapo, pagkat ang gumawa sa atin ang ating magaling, makapangyarihan na Diyos, mabait na Diyos. He made us in His own image. Basta wag lang kayo titingin ng salamin. And joke lang. Elohim, napakagandang pangalan. Ito'y title ng Panginoon. At alam niyo ba, ito'y plural, pero ginamit sa English ay God, hindi gods. Ito'y tumutukoy, we believe in Trinity. We believe in one God in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya ang binanggit nila ay God of gods. Kaya pag hindi ka naniwala sa Trinity, you will not be saved. Especially the deity of Christ. Kailangan maniwala ka, the Lord Jesus Christ, the Son of God. He is God. He is just. He is holy. He is Yahweh. Kahit sa Bible, ginamit ni Jesus Christ din yung Yahweh pagkat sabi ni Moses, paano ka namin ipapakilala kay Pero? Sabi mo, I am who I am. Ginamit ni Jesus Christ sa New Testament, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the life and the resurrection. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. I am the good shepherd. I am the door. Siya yung Yahweh na nagkatawan tao sa New Testament. Kaya sabi ng writer, i-focus natin yung ating attention, yung ating pasalamat only to our God. Give thanks to the Lord. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. Pero alam niyo ba, bago tayo dumako sa verse 3, sa Psalm 135, 15 to 18, sabi, God of gods, Lord of lords. Bakit kaya? Pagkat nung panahon sa Old Testament, hanggang ngayon, maraming mga idols. Kinumpare ng writer ang ating Diyos sa mga idols, at ang mga idols ay walang kwenta. Hindi siya pwede i-compare sa mga idols. He is alive. He is true. Itong mga idols na ito, they are nothing, without breath, useless. The idols, sabi sa verse 15 to 18 ng Psalm 135, by the way, 135 and 136, yan po yung twin chapters. Kailangan basahin mo rin yung 135 para lalo mo maunawaan yung 136. Ginamit sa 135, praise the Lord, bless the Lord. Then sa chapter 136, give thanks to the Lord. Yan po'y magkakapatid lang yan, praise, bless, thank. Yan ay part ng worship sa Israel. We are here to praise the Lord. We are here to bless the Lord. We are here to thank the Lord. Hindi lang sa church. Kahit sa labas ng church, sa ating mga tahanan, we will continue to thank the Lord. We will continue to bless, to praise the Lord. Tingnan niyo po sa 135, 15 to 18. The idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouth, but do not speak. Gusto niyo ba yung Diyos natin ay may bibig pero hindi nagsasalita? Ang ating Diyos po ay nagsasalita. Sabi sa Genesis, God said, let there be light. Ganyang ka-powerful yung salita ng Diyos, kaya niyang lumikha ng langit at lupa. Kaya niyang lumikha ng sikat ng araw, ng dagat, ng ilog. Pero yung mga idols, may bibig pero hindi makapagsalita. Kaya pag ito ang sinasamba ng mga tao, delikado po. Naghihintay ang impyerno para sa mga taong ito. Pagkat ang langit ay sa mga taong naniniwala sa tunay na Diyos, sumasamba sa Diyos na totoo at hindi sa mga idols. Pagkat yung mga idols, wala silang langit, wala silang pag-aari ng langit, wala silang tahanan. Pero ang ating Diyos na buhay, may langit na naghihintay sa atin at handa niyang ibigay sa mga taong humihingi ng awa sa Kanya, humihingi ng tawad sa Kanya. At bibigyan sila ng chance to save them, to forgive them. Meron silang eyes, but do not see. May mata sila pero hindi tayo nakikita.
Pero yung ating Diyos po ay nakikita po tayo. Ngayon nakikita niya pati motibo natin. Kung tama yung ating pagsamba, nakikita niya ang ating pangangailangan, nakikita niya ang ating problema. We can trust Him. He can help us. Pagkat nakikita niya kung sino tayo. Pero yung mga idols na nilalapitan ng mga ibang tao, delikado po. Ako'y nanggaling dito, kaya alam ko po. They have ears. Pero yung mga panalangin ng mga tao na lumalapit sa mga idols, useless. Hindi sila pakikinggan. Pero yung ating Diyos sa langit, handang makinig sa ating mga daing, sa ating mga iyak, sa ating mga problema. He can listen to us. Meron siyang tenga, handang makinig sa atin. Hindi ito literal na may tenga siya. God is Spirit. Gumagamit siya ng mga parts ng tao para lalo natin siyang maunawaan. Ito'y figurative sa ating Diyos. At dito, they have ears but do not hear, nor is there any breath in their mouth. Those who make them become like them, so do all who trust in them. Ito'y nakakatakot. Yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, magiging katulad din ng mga Diyos-Diyosan. May bibig sila, pero ibang lumalabas. May mata sila, hindi lang makita yung katotohanan. Meron silang buhay, pero sa harapan ng Diyos sila'y patay. Sa science, alam niyo yan, di ba? Merong living things and non-living things. Di ba? Yung mga idols po, ano sila? Non-living things. Walang buhay. At pangatlong pangalan, title na binanggit dito, tinawag siyang Lord, Yahweh sa original. Tinawag siyang, yung Yahweh, He is God, the God of gods, at siya Lord of lords. Ano ibig sabihin ng Adonai? Sa Hebrew, Adonai, Master, Lord. Ibig sabihin niya na siya yung may authority, He is sovereign, and we must submit to His leadership. He rules and He reigns. Nothing to fear, beloved in the Lord. He controls everything. Morals have changed. Societies have changed. Schools have changed. Diba? Churches have changed. People have changed. But our God remains the same. This is our God. The God of gods, the Lord of lords. We must thank Him. We must praise Him. We must bless His holy name. Kamusta po ang Diyos ninyo, mga kapatid? Ganyan ba ang pananaw natin sa ating Diyos, katulad ng writer neto, na kung saan araw-araw niyang pinapasalamatan ng ating Panginoon, pagkat alam ng writer neto, without God is nothing. Like the Lord Jesus Christ, He said to His disciples, for without me, you can do nothing. Kaya importante po, paniwalaan natin si Yahweh, He is God, He is the Lord of lords. At sabi ng Acts 16 verse 31, then He brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? At sabi ni Apostle Paul to him, believe in the Lord Jesus Christ. He is the Master. Mga kapatid, pag tinanggap niyo si Jesus bilang tagapagligtas lang, at hindi siya pinaniwalaan bilang Panginoon, half-truth yun. Half-truth. Pagkat si Jesus, hindi lang siya tagapagligtas, siya ay Panginoon na dapat natin sundin, mahalin, purihin, at sambahin. Pero ngayon ay maraming tao ngayon tumanggap kay Jesus, pero hindi sumusunod kay Jesus. He is the Lord. Pag ikay tunay na Kristiyano, ang resulta niyan, you will follow Him. At paulit-ulit na binabanggit sa Bible, follow me, follow me. At sabi ni Pablo sa kanya, believe in the Lord Jesus and you will be saved, and you and your house. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako. Ito yung ating Diyos. From Him and through Him and to Him are all things. Ano yung karugtong? To Him be glory forever. Amen. Yan ang resulta. Pag tayo sumamba sa tunay na Diyos, we will praise Him, we will glorify His name. We will fear Him.
Ngayon, ang mga tao wala ng takot sa Diyos. Pero sabi ng Proverbs, sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayon ay mapalad kayo, Bethel Baptist Church. Napakaganda ng pangalan ninyo, Bethel. Ano ibig sabihin ng Bethel? House of God! This is the house of God! Kung ito'y bahay ng Diyos, naroon yung respeto, pagmamahalan, pagsunod, pagsamba sa katotohanan. At ang ating Diyos ay hindi lang siya Diyos ng morning service. He is also God of afternoon service. He is also God of the prayer meeting. Nakakalungkot pagkat yung thankfulness ng mga tao ngayon napakababaw sa ating Diyos. Ang ating pasasalamat ay sa umaga lang. Sa hapon, hindi na tayo dadalo. Sa prayer meeting, pabayaan na natin yan. Tandaan po natin, ang Diyos hindi nagbabago. He is the God of the morning. He is the God of the afternoon. He is the God of prayer meeting. Kaya kung hindi tayo dumadalo sa mga bagay na ito, hindi mo kilala ang Diyos mo. Ang Diyos sa Bible, He deserves worship. He deserves obedience. He deserves faithfulness. This is our God. This is Yahweh. Oh, give thanks to Yahweh. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. Kung ang Diyos mo lang ay pang-umaga, He is not God of the Bible. Kung ang Diyos mo lang ay sa afternoon, He is not God of the Bible. He's not. Tandaan po natin, ang school, yung mga school, may estudyante, gigising tayo ng maaga. Hindi lang tayo sa umaga atin, hanggang hapon, hanggang may klase. Tinatapos natin yung klase natin. 5 days a week, di ba? At lahat ng subject aatinan mo para makapasa ka. Math, Filipino, science, lahat ng subject. And you will listen to your teacher. And you will obey to your teacher. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon sa simbahan, mamimili tayo ng mga subject. Ang subject ko lang ay morning service. Ang subject ko lang afternoon. Ang subject ko lang prayer meeting. Hindi ka papasa. Yung pananampalataya natin napakababaw. Pagkat hindi natin kilala ang Diyos ng Biblia. Pero kung kilala natin ang Diyos ng Biblia, matatakot tayo sa Kanya. We will fear Him. We will respect Him. This is the house of God. Bethel Baptist Church. At pinagpalaki ng Diyos. Meron pang school. Bethel Baptist Christian Academy. Meron pang Bethel Hospital. Dala-dala niyo yung pangalan ng Diyos, Bethel. Pero nasaan ang mga members ng Bethel? Maraming wala ng respeto sa house of God. Naway ibalik natin. Naway ibalik natin. Ipakita natin sa ating Diyos na mahal natin siya. Nirerespeto natin siya. Hindi lang sa umaga, hindi lang sa hapon, hindi lang sa prayer meeting, every day of our lives. Next, be thankful to the Lord for what He is, not only for who He is. He is good. Wow. Yahweh is good. The God of gods is good. The Lord of lords is good. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Ika'y buhay, ako'y buhay dahil ang Diyos ay mabuti. Pag sinabi ditong good, lahat ng kanyang ginagawa, everything is good. Maaring hindi pabor sa atin, pero sisiguraduhin ng Diyos laging pabor sa Kanya. Hindi yung kalooban mo masusunod, kundi yung kalooban niya. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Yan ang ibig sabihin ng good. To say that the Lord is good means the Lord always acts in a way that is true, noble, right, and good. Because He is holy, righteous, perfect. At sabi ni Jesus Christ,
God is good. There's no one is good but God. At sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. He claimed He is God. I am the good shepherd. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang kabutihan sa atin? Sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd gave His life for the sheep. He sacrificed His life for you and me. Are you willing to sacrifice your life to Christ? He sacrificed His life. But my question, again, are you willing to sacrifice your life to Christ? Deny yourself. Take up your cross daily and follow me, Jesus said. Hindi mababago yan. Hindi i-give up ni Jesus Christ yung kanyang trono para sa atin. Kailangan natin mag-submit sa Kanya because He is the Lord of Lords. He is the God of gods. Lahat ng nangyayari ito, kahit bagyo, maaring sa iba parang hindi pabor yung pagbagyo, kawawa sila, pero alam ko may dahilan yan. To humble them, to awaken them, to repent and to believe the Lord Jesus Christ. O yung mga Kristiyano naman, gisingin sila ng Diyos. Bumalik kayo, maging tapat kayo sa akin, mag-serve kayo, huwag pabanjing-banjing ang buhay ninyo. Minsan yung mga sakuna, ginagamit ng Diyos. Yan ay mabuti pa rin para to humble us, to trust the Lord more, to obey the Lord more, to love the Lord more. Di ba kayo natutuwa? Napakabuti ng Diyos, kaya mayroon tayong kanta, God is good, di ba? All the time. At yung kanyang kabutihan ay napaganda pagkat yung next na line, give thanks to the Lord for He is good. His steadfast love endures forever. Be thankful to the Lord for what He has done. What He has done. What He has done. What He does. Araw-araw nararanasan natin yung awa ng Diyos. Pag wala yung awa ng Diyos, wala na tayo sa mundong ito. Wala na tayo sa church pag walang awa ng Diyos. Alam nyo ba yan? Ano sabi sa Lamentation? Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Sa King James sabi, it is the Lord's mercies that we are not what? Consumed. Sino dito nagkasala kahapon? Nakaraan. Dapat yung araw na yun, patay na tayo. For the wages of sin is death. Nakita niyo sa Bible? For the wages of sin is death. Ganyan ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nagtatanong, bakit hindi agad namatay si Adan, si Eva? Nagkasala sila. Doon pumapasok yung awa ng Diyos. Awa ng Diyos. His mercy endured forever. His steadfast love endures forever. Ika'y narito dahil sa awa ng Diyos, mayroong BBC, may BBCA because of the mercy of God. Mapalad kayo, binigyan kayo ng maraming pastors. Mapalad kayo, binigyan kayo ng mga maraming outreaches. Mapalad kayo, binigyan kayo ng school. Mapalad kayo, binigyan kayo ng mga workers. Hanggang ngayon may workers kayo, maraming churches, wala ng workers. Maraming Christian ngayon, walang church. Yan ay awa ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung meron tayong ipagmamalaki, isa lang, our God. Give thanks to the Lord, the God of gods, and the Lord of lords. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, di ba? It is the Lord's mercies that we are not consumed. His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung awa ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung compassion niya, yung pagiging kind, kabutihan ng Diyos, araw-araw laging bago. Sayang, namimiss ng iba yung bagong awa ng Diyos. Kaya dapat everyday, thank you Lord for your mercy. They are new every morning. New every morning. Ano ibig sabihin ng mercy? Mercy is the act of withholding deserved punishment
Yan ang ibig sabihin ng mercy. Mercy is the act of withholding deserved punishment. Ang tao patungo sa impyerno. Dahil sa awa, pinigilan niya. Withholding deserved punishment. Ay, yun ang ating direksyon, impyerno. Yung grace naman is the act of endowing unmerited favor. Yung langit hindi natin deserve. Salamat sa kanyang grasya. He gave us eternal life. Salamat sa kanyang awa. Yan ang kahalaga ng awa. Nagkaroon ka ng pamilya because of God. Nagkaroon ka ng buhay because of God. Nagkaroon ka ng work because of God. Nag-aaral ka because of God. Lahat yan ay galing sa Diyos. This church comes from God. The pastors comes from God. Lahat ng bagay. The choir, the beautiful choir, comes from God. Kung binigyan kayo ng conductor na magaling, ng pastor, yan ay galing sa Diyos. Be thankful to God. Kung meron kayong mga parents, yan ay galing sa Diyos para suporta ng pag-aaral ninyo. Di ba sa parents, kung tayo, paano nyo pinapakita yung pasasalamat nyo sa parents ninyo? Paano pinapakita? Pinapakita ng estudyante, ng anak, ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang magulang sa magitan ng pagmamahal. Di ba? Pagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Pag meron siyang award, binibigay niya sa kanyang magulang. Sinishare niya. At pag siya inutusan, dahil nagpapasalamat siya, binigyan siya ng magulang, sumusunod siya, nakikinig siya. Ganyan din po sa ating Diyos. At hindi siya tao, siya po'y Diyos. Kung nagagawa natin yan sa kapwa-tao natin, sa ating magulang, dapat yan ay deserve ng ating Diyos. We must listen to Him. We must love Him. We must obey Him. We must give our best to Him. Because He is our God. Yan ang awa. At alam nyo ba yung salitang awa dito? 26 times ginamit ng writer. 26 times. Kung ilang verses yan, 26 verses, paulit-ulit. His mercy endures forever. His mercy endures forever. 26 times. Ibig sabihin tayo, nabubuhay lamang sa awa ng Diyos. Kung ikay makakain bukas, yan ay awa ng Diyos. Kung ikay mamayang hapon nakakahinga ka pa, you are still breathing because of the mercy of God. Kung bukas buhay pa tayo because of the mercy of God. Even our salvation, awa ng Diyos, kaya ka naligtas. Awa ng Diyos. Kahit si Paul, sabi niya, I receive mercy. Sa book of Titus, you receive mercy. God is rich in mercy. Kaya tayo naligtas. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang pasasalamat mo sa Diyos? Yung pasasalamat mo ba'y totoo o hindi? Mag-focus tayo sa isa. The rest will follow. Mag-focus tayo sa dakilang Diyos, sa buhay na Diyos, sa totoong Diyos. Pasalamatan natin siya araw-araw. Mga kabataan, huwag niyong kalimutan, pasalamatan ng Diyos araw-araw. Huwag niyong sabihin malalakas pa kayo ngayon. Okay? Hindi namin kailangan si Jesus, malakas pa kami. No. Kailangan niyo si Jesus. Kailangan niyo ng Diyos. Kailangan niyong lumapit sa Kanya. Dito ako magtatapos, mga kapatid. Naalala niyo yung the rich man and the Lazarus? Diba? Na kung saan saan napunta yung rich man? Sa Hades, sa hell. Saan napunta si Lazarus? Abraham's bosom o sa langit? Ang tanong ngayon paano napunta si Lazarus doon? Dahil mahirap ba siya? At yung mayaman, dahil mayaman siya, kaya siya napunta sa impyerno? Pakinggan niyo yung kanyang panalangin. Sabi niya, Father Abraham, have mercy on me. Nung siya'y nabubuhay, hindi siya humihingi ng awa sa Diyos. Hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Gusto niyang mamuhay sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang talino, sa sarili niyang yaman. Pero nung siya'y sa impyerno, nalaman niya ang kaligtasan. Kailangan pala ng awa ng Diyos. Have mercy on me. At pangalawa, natutunan ng magyayaman, kailangan pala ng repentance. Pwede nyo bang idalhin si Lazarus sa aking mga kapatid? Meron ako 5. Dali mo si Lazarus para ipaliwanag niya yung gospel, para sila'y magsisi. Naalala niyo yun? Nakalagay pagsisi. Ibig sabihin si Lazarus nagsisi, humingi ng awa. Pero yung mayaman, huli na ang lahat.
nagsisisi siya pero siya'y nasa impyerno na. Kaya buti pa yung mga nasa impyerno, alam nila yung kahulugan ng kaligtasan. Mercy, repentance, at maniwala sa sulat ni Moses at ng mga propeta. Pagkat yung sulat ni Moses at mga propeta tungkol kay Jesus, He is the promised Messiah. Sa New Testament, He was fulfilled. Siya yung Messiah na magliligtas sa atin. Pakinggan nila si Moses. Yung mga propeta, paniwalaan nila yan. Paniwalaan nila yung sinasabi ni Moses ni prophet. Pero huli na. Sayang. Naway, habang malakas pa tayo, masigla pa tayo, matagal pa buhay ko, pastor. No. Hindi namimili ang kamatayan. May nakilala ko, 1-year-old pa lang patay na. Sa sinapupunan pa lang patay na. Teenager, cardiac arrest. Yung isa naman, teenager, nag-dialysis na namatay. Walang pinipili ang kamatayan. Ang kamatayan hindi lang para sa mga tigulang. Hindi lang para sa mga may sakit. Ang daming namatay na malalakas ang katawan. Pero kung ikay lalapit sa Diyos, Lord, O God, be merciful to me, a sinner. He will forgive you. And believe the Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. To God be the glory, sa Diyos ang himaya. Maraming pong salamat. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, thank you very much for the message that you gave to us. I'm praying, Lord, that this message will continue to speak to all of us. Give us a thankful heart, real thankful heart. Naroon yung respect, love, obedience, submission to your will. Because you are Lord, Lord of lords. Because you are God of gods. You are Yahweh. You save us. You love us. Thank you, Lord, for your mercy. At dapat lamang lahat ng papuri ay sa inyo lang, Panginoon. Inyo lahat ang kalwaltian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos ang himaya. Let's pray for our offering. Amahanog balaan nga Diyos, salamat Ginoo sa panahon nga mo gihatag kanamo. Sa imong alagad, naghatag minsay sa pagpinudom kanamo sa kapasalamaton sa tanang butang. Kay ikaw man ang Diyos, God of gods and the Lord of lords, walay lain nga Diyos ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Salamat gyud sa imong gugma.